Kumusta ulit Spookify? Marahil marami sa inyo namamangha at gustong maging katulad namin. Alam nyo kung kayo nasa kalagayan namin, kung ako lang ang tatanungin, mas gugustuhin ko pang maging kayo kaysa maging ako. O siya, tama na muna intro. Simulan na natin ang bahagi nitong aking kwento. Ilang araw ang lumipas mula nung birthday ni Mama. Meron na namang kumakalat na bali-balita kaming narinig na kesyo may gumagalaw daw na balbal. Parang aswang yun or urban vampire. Nung marinig namin ito ni Buddy, ay ayaw naming maniwala kasi ang alam namin, mga satanismo lang naman ang naghahasik ng kababalaghan. Kumbaga, sila talaga ang primary suspect namin sa bawat insidente at aksidente na nangyayari. Ngunit merong nagpatunay nito na nakausap namin ng isang nanay na kapitbahay lang din nila Buddy. Kasalukuyan daw siyang bumibili na ng sardinas sa tindahan nung gabing yun. At pag uwi daw niya, may bigla daw umatake sa kanya na isang nakakatakot na itsura na hindi niya malaman kung tao o hayop. Nagpambuno daw sila. Kaya marami siyang kalmot sa mga braso, kamay at leg. Pinakita niya nga ito sa amin eh. Kaibigan kasi sila ni Mama kaya pumasyal siya sa bahay. Actually, isa talaga siya sa mga samahan ng mga chismak sa kanilang lugar. Habang nakikinig kami sa kanyang kwento, nanindig daw ang balahibon ni na partner at Carla. Naging mataas ang kwentuhan nila noon. Mga related cases tungkol sa aswang, wakwak, kikik, balbal, mga pangalan ng mga nilalang na paulit-ulit bigkasin. Kumalat talaga ang usap-usapan na yun sa lugar dahil yung mga kabataan na dumadaan sa daan, ganun din ang pinag-uusapan kesyo nagpapakita daw talaga ito. At pumupunta pa sa mga kabahayan. Kaya nung isang gabing yun, gusto namin mapatunayan mismo ni Buddy kung totoo ba ang kumakalat na balita. Dinamay namin sina Moy at Erwin na magtambay sa labas lang ng bahay. Siyempre, nakahanda pa rin kami ni Buddy, baka maka-encounter nga namin. So 9 PM, napakatahimik ng paligid. Nakapatay na ng mga ilaw ang mga kabahayan. Nagpasya kaming maglakad-lakad papunta sa may sentro. Nagbabaka sakali na may bukas pang tindahan para bumili ng alak na rin. Nakasalubong pa namin ang pinsan ni na Buddy na si Phil. Masasabi kong may tensyon talaga na namamagitan sa amin nun. Tahimik kaming nagkasalubong, walang kibuan. Nung medyo malayo-layo na siya, sinagawan kami ng loko na, "Talawan!" O ang ibig sabihin ay duwag. Binaliwala ko na lang yun at ni Buddy pero masyadong mainit ang ulo ni Erwin at Moy at sinigawan din nila ito na, "Sumbagay!" o suntukan. Nung makarating na kami sa sentro, may mga tindahan na bukas, kaya nakabili kami ng agua de pambuyong, inuming nakakalasing o alak. Pauwi na kami nun. At habang naglalakad kami, umihi muna si Moy sa may tabi ng daan. Kami naman tuloy-tuloy lang sa paglakad habang nagkakwentuhan. At bigla naming narinig si Moy na sumisigaw. Tila ba may kaaway ito? Paglingon namin kay Moy, nakahiga na siya sa tabi ng daan at may pumapaibabaw sa kanya. Maitim na mabalahibo, parang tao na may pakpak. Kaya tinakbo namin para sa kluluhan si Moy. Kinalmot-kalmot at kinagat yung mga braso niya at kamay. Pilit pa kagatin nito ang mukha ni Moy. Pero iniilag niya ang mukha niya at hinarang ang mga kamay niya kaya ito nakagat. Habang patakbo kami papunta kay Moy, binato ni Erwin yung dala niyang alak sa umaatake kay Moy. At habang tumatakbo, kinuha ko na sa bulsa ang panyo na kulay green. Yung ibinigay sa akin ng matanda. Dinasalan ko ito ng Latin at pinulupot sa aking kamay. Unang nakalapit si Buddy at niyakap nito ang halimaw na umatake kay Moy. At sinundan ito ng sipa ni Erwin. Pumapalag ang halimaw kaya nung ako na makalapit, tumigil ito at nakita ko ang mukha niya. Mabalahibo at matatalim na pangil at mapupulang mata. Sa totoo lang, parang kilala ko siya kahit nag-ibang itsura niya. Ang alagad ng dilim ay may kakayahang magbagong anyo at kayang linlangin ng normal na tao. Pinakita kasi nilang hitsurang nakakatakot para katakutan sila. Pagkalapit ko sa halimaw na yun ay binitawan ito ni Buddy kasi nga nanginginig ito. Parang giniginaw o nakukuryente na tinititigan ko siya. Kaya hinawakan ko siya ng aking kamay na may panyo. Si Moy inaalalayan ni Erwin na nawalan na ng malay. Para hindi maginala si Erwin sa nakita niya sa amin, ay nagpakawala ako ng suntok sa mukha ng halimaw. Tumilapon ito sa may damuhan sa gilid lang ng daan. Inalalayan naming tatlo si Moy dahil sa mga sugat nito. Nung matanaw namin ang isang bahay na may nakaparadang tricycle,
ay humingi kami ng tulong sa kanila kahit alam namin na nadidisturbo sila sa pagtulog. Emergency na kasi. Buti na lang at pumayag yung may-ari ng tricycle na ihatid kami sa ospital. Yung ospital na malapit sa munisipyo. Agad na nilagyan ng dextro si Moy at nilapatan ng mga gamot yung sugat niya. Tinanong kami ng doktor at nurse kung anong nangyari. Nagsinungaling kami na nadisgrasya sa motor. Wala pa ring malay si Moy at bakas na sa amin ang pag-aalala. Nung umuwi yung tricycle driver ay sumama na si Erwin para umuwi rin at ipaalam kina mama ang nangyari kay Moy. Ako at si Buddy ang nasa ospital na iwan para bantayan si Moy. Na-confine talaga si Moy nun sa ospital. Lumabas muna ako ng ospital para mag-yosi at hintayin na rin si na mama na dumating. Habang lumabas ako ay dumating din ang isang pasyente. Sakay ito ng van. Nung inilabas ito ay nagulat ako sa nakita ko dahil ang pasyenteng dumating ay ang pinsan ni Buddy na si Phil. Wala itong malay, hubot-tubad at hindi humihinga. Natataranta ang mga nurse at wardman na dalhin ito sa emergency room. Nilapitan ko yung driver at tinanong, ano nangyari dun? Pumara sa akin yan sa gitna ng daan. Kaya huminto ako eh. Nagulat nga ako dahil walang suot. Akala ko, baliw. Pero nanginginig siya. At kanina para hindi siya makahinga. Sabi sa akin ng driver na nagdala kay Phil sa ospital. Napaisip ako ng malalim at naginala na. Maya-maya, lumabas na yung doktor na lalaki at umiiling-iling ito. May isang watcher dun na osyusero. Nagtanong kung anong kalagayan nung nasa emergency at narinig ko ang sinagot ng doktor na dead on arrival. Saktong dumating din sina Mama, Carla, Tina, Erwin at partner na busy sa cellphone na may kinakausap. Lumapit silang lahat sa akin at tinanong asan si Moy. Itunuro ko kagad ang room ni Moy kung saan andun si Buddy ang nagbabantay. Tinanong ako ni partner kung ano ba talaga nangyari. Kausap niya kasi sa cellphone niya ang kapatid niyang asawa ni Moy na si Des. Nasa Iligan ito, nagtatrabaho at pinaalam ni partner sa kanya ang nangyari kay Moy. Abangan ang susunod na parte ng kwento dahil mas lalong lumalala ang kababalagan na nangyayari. Kahit nasa hospital kami, ang dami naming natuklasan na dapat yung abangan. Mahaba na kasi ito. Salamat sa inyong pagsusubaybay sa kwento mula sa umpisa kong pag-share at hanggang ngayon. Nakakasunod pa rin talaga kayo, no? At para naman dun sa mga hindi naiintindihan ng takbo ng kwento at sa inyong mga tanong, masahin mula sa umpisa, andun lahat ang kasagutan. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.